Good morning po sa lahat. Isa pang muli yugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay ang pagpapalago ng isang Kristiyano. Ang pagpapalago ng isang Kristiyano. Kahapon binanggit ko po sa ating DBB kahapon ukol sa pagpapalaki ng isang anak. Nabati po sa halimbawa ng ating Panginoon Hesus. Ng mga magulang po ay may 4 aspeto na dapat pagtuunan. Ito ang pisikal o kalusugan, ang mental o kaalaman, ang social relasyon, ugnayan po sa kapwa, at spiritual, ang relasyon ugnayan po sa ating Diyos. Para po sa ito rin po ay may kaugnayan kung paano naman tayo tutulong na magpalago ng mga Kristiyano, lalo na bilang bahagi ng gawain ng Panginoon. Ayon po sa Mateo 4:23 ay poroon, nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga at pinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinapagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Dutog pa po sa verse 24, ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria. Kaya dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahirapan dahil sa iba't ibang karamdaman. Mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsya, at mga paralitiko. Isang lahat ay kanyang pinagaling. Kaya para sa aking mga minamahal, may 3 bagay na ginawa ang Panginoon Hesus bilang kanyang paglilingkod at ministeryo sa mga tao. Una po, ang Panginoon Hesus ay nagpagaling ng mga taong may sakit at karamdaman. Kasama po ang mga nasapian ng mga demonyo, epilepsya, at mga paralitiko. Ikalawa po, siya po ay nagturo sa mga sinagoga. At ikatlo po, siya ay nangaral ng magandang balita ukol sa paghahari ng Diyos. Kaya kung ating pong ihambing sa aralin kahapon, ating Panginoon Hesus po ay nagministeryo ukol sa pisikal o kalusugang pagkatawan. Ganyan po sa mental o paglago ng kaalaman. At ganyan po sa spiritual ukol sa pagpasok at pagiging bahagi ng karyan ng Diyos. Kaya may minaman pong nawa tularan ang ating Panginoon Hesus sa kanyang pagministeryo at paglingkod sa iba. Dahil po yung ministeryo sa katawan ng mga tao, sa kanilang pag-iisip, kaalaman, at lalo na po sa kanilang spiritual na kalagayan. Maraming salamat po.